Isang buong manok nga ang niluto ko ngayong araw sa lata at nung naihaw na, nilitsyon paksiw ko naman at pagkatapos, eto nga ang inulam namin para ngayong tanghalian. Mga bandang 9:00 ng umaga nang makarating ako dito sa kubo at maya-maya nga lang din konti ay inasikaso ko na rin yung mga merienda ng mga nagtatabas. Carbonara pala yung hinanda ko dyan na merienda nila at kagabi ko pa nga yan niluto. Nagtimpla na rin pala ako dyan ng juice para kahit na papaano ay lumamig-lamig yung pakiramdam nila kasi ang init naman talaga ngayon magtabas. At dahil nga may katagalan din namang magluto ng inihaw na isang buong manok, kaya naman pagkatapos ko ang ihanda dyan yung merienda nila ay sunod ko na rin kaagad to na inasikaso. Pinahitan ko nga lang yan ng asin, paminta at saka kaunting pampalasa at pagkatapos tinuhog ko na nga dito sa may kahoy na siyang itutusok mamaya sa may lupa. Pinakuan pala namin yan para hindi siya mabilis na umusos at saka tinalian din namin ng alambre. Nagbunot na nga rin ako dyan ng ilang pirasong tanglad kasi syempre kapag ka may inihaw dapat meron ding tanglad kasi ito yung magpapabango at isa rin sa nagpapasarap. Binuhol ko muna at pinukpok yung tanglad at nilagay ko na nga siya dito sa pinakang loob ng manok at pagkatapos nga niyan ay pinukpok na namin itong pinakang kahoy sa lupa at tinakpan na nga rin kaagad namin ng lata. Nasubukan ko na rin palang maglitsyon ng isang buong manok sa ganitong lata at masasabi ko na maganda naman siya kasi maganda yung kinalabasan nung nagluto ako. Pero yung ganitong klase na nakabaon siya sa lupa at pagkatapos ay tatakluban, hindi ko pa nasusubukan ngayon pa lang talaga. At dahil nga napakadami ng gatong, kaya naman tuwang-tuwa ako dyan sa paglagay ng kahoy at lagablab naman talaga ang apoy. At pagkalipas nga dyan ng mga 10 minuto, sabi sa akin ng asawa ko, tingnan daw namin kasi nga malakas yung apoy at manipis lang yung lata, baka mabilis na masunog. At mabuti na nga lang din talaga ay binuksan na namin kasi kung hinayaan pa namin siya doon ng matagal ay naku baka wala na kaming mapakinabangan. Dapat pala kapag ka nagluto nito ay hindi masyadong malakas yung apoy at saka dapat medyo malayo-layo yung mga kahoy. Ang nangyari nga ngayon dito ay sunog na yung labas pero sigurado ako na hilaw pa yung pinakang loob kasi 10 minuto pa lang ang nakakalipas simula nung niluto to. Kung iihawin pa ulit namin to siguradong mas masusunog pa siya ng sobra kaya naisip ko na lutuin ko na lang to na lechon paksiw. Ang bala ko pa naman sana dito kanina kapag ka inihaw ay bubuksan namin pagkalipas ng kalahating oras at pagkatapos ay papahidan ko nga ng toyo at saka ketchup. Kaya lang ganito naman na kaagad yung nangyari, wala pang 10 minuto sunog na. Kaya kapag ka niluto ko to ngayon na lechon paksiw siguradong walang pagkasunog pero hindi ko lang sigurado mamaya ang lasa niya baka kasi ang lasa niya masunog-sunog kasi nga nasunog na kanina. Nirikaduhan ko lang siya dyan ng sibuyas, bawang, paminta at saka suka at naglagay na nga rin ako dyan ng asukal at saka mang tumas. At yung tanglad naman pala kanina na nilagay ko sa pinakang loob ng manok ay sinama ko pa rin siya ngayon dito sa niluluto ko para mas bumango pa siya. Mga bandang 11:30 naman dyan ng tanghali yung tinawag namin dyan yung mga nagtatabas at malapit na nga rin ako matapos dyan sa pagluluto. Ang itsura nga ng niluto ko na lechon paksiw parang medyo may itim-itim siya ng kaunti. Hindi ko alam kung paminta ba yun o yung nasunog kanina. Sabay-sabay na rin pala kami lahat dyan na kumain ng tanghalian kasi mas masarap kumain kapag ka marami. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.